ano ba ang disadvantage ng router na gamit sa internet, at saka yung bumibili ka na lang ng bundles sa mga telecommunication providers. Hello everyone, dahil day off natin ay magbabayad lang tayo ng ating router. So time check 1:06 na ng hapon. Yung init ay okay lang dahil 42 degrees. Hindi na kasi mainit, kasang kayang-kaya na, parang Pilipinas lang. Hindi katulad ng mga nakarang linggo, nakarang buwan, sobrang init dito. Yan dito tayo. Tsaka medyo sunstorm, ikutan natin Yan, dito tayo. Ang ganda ng paligid. So samahan nyo ako. Magbabayad lang ako ng router kasi nga baka next week wala tayong time. So ingat kayo mga kababayan na nandito sa gitnang silangan. Yung init sa ngayon ay tolerable na okay lang. Tulad ng sabi ko, hindi katulad ng mga nakarang linggo, nakarang buwan na talagang sobrang init. Yan, mga paligid natin. So okay na. Siguro by a few weeks pa mag-autumn na dito. Kasi nga pababa na rin yung temperature. Init. Kasi nga pag init less than mga 49. Ang init dito pag talagang sobrang yung tag-init talaga. Kaya ganito talaga dito sa Middle East. Pag tag-init sobrang init, pag taglamig sobra naman lamig. So yan, lalakad tayo papunta ron. So magbabayad lang tayo ng router, tulad ng sabi ko. At ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-support naman yung channel ko, like, share, and subscribe. At talagang ganyan ang buhay OFW. Mga kababayan ko nandito sa gitnang silangan, busang ng buhay nyo. At mga kababayan ko nasa ibang bansa sa mampanig ng mundo. At mga kababayan ko sa Pilipinas, isang maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat. So let's go, samahan nyo ako. So ito, kakauwi lang natin at nakakapagbayad na tayo ng ating router. Ito siya, kasi postpaid to. At ito yung ating router, which is ang binayaran ko is 8KD. So pag-usapan natin, ano ba ang disadvantage ng router na gamit sa internet, at saka yung bumibili ka na lang ng bundles sa mga telecommunication providers. So unang-una, pag-usapan muna natin itong router. So itong router na to, ang liit, magaan, pwede mong dalhin kahit saan. Tapos ang isa pang magandang advantage nito, kahit pagsabay-sabayin mo yung mga mobile, katulad sa akin, ito yung aking router, tapos dalawang mobile, talagang pinagsasabay ko yan, plus yung aking laptop. Ito, ginagamit ko yan. Kahit pagsabay-sabayin ko yan ay okay lang siya. Ngayon, punta naman tayo sa disadvantage. Ang disadvantage naman nito, kasi nga ito ay bago ko nakuha nito is nakakontrata 2 years nung una kong kumuha, back couple of years now. Nung una kong kuha nito is kumuha ako ng router plus 1 cellphone. Ang kontrata na nito is 2 years. Tapos nung natapos ko yung 2 years, kumuha ko ulit ng panibagong isang cellphone, at saka ito rin kinontinue ko. Tapos nung nabayaran ko na after 2 years ulit, sabi ko is gusto ko nang putulin to, stop, kasi nga nakakontrata ako. Kasi nung pumunta ako sa aking kinuhanan nito, sabi sa akin, which is STC, na may kontrata. Sabi ko ayaw ko na. Tapos sinadya sa akin na sige, hindi na daw ako bibigyan ng kontrata, magbayad na lang ako monthly, which is if I don't mistake, remember sabi dati mga 7KD yung binabayaran ko, pero depende sa paggamit mo.
Okay, kung may sobra, yung babayaran mo. Pero postpaid pa rin ang labas nito. So, ito na yung disadvantage nito. Ang disadvantage naman nito, if ever na ayaw ko na, halimbawa for good na ako, dapat kung itong pumunta sa kanilang mga branches para sa ganun talagang aking ipapa-cut yung line. Kasi nga postpaid to, dahil kahit mga ilang fills lang yung charge mo dyan, yung natitirang bayaran mo, kung yan ay postpaid tapos mag for good ka na, uwi ka, magkikita yan sa sa airport, sa immigration, kasi which is nangyari na yan sa dati kong kasama back few or couple of years ago, yung nakakalipas. Kasi nga hindi niya iniisip na dahil mayroon din siyang router dati, naalala ko, if I don't mistake, yung natitirang bayarin niya is 600 pills, mahigit lang, hindi siya nakalabas. So talagang yun ang isang disadvantage nito, na kapag ikaw ay nakakontrata sa mga line dito, kailangan mong ipakat ng maayos sa mga internet provider o mga telecommunication providers, kasi nga di ka makakalabas sa airport o immigration. So yan yung disadvantage at saka disadvantage. So punta naman tayo sa cellphone. Kung mayroon kang number which is prepaid, pwede kang mag subscribe sa kanilang mga bundles para sa magkaroon ka ng 1 to sawang internet, depende sa kukunin mo. Yun lang, ang kapag yung number mo ay nag-subscribe ka sa yung cellphone, of course sa cellphone mo lang magagamit, hindi mo may share. Di ko alam the idea, kasi di ko pa na masubukan kung pwedeng i-share sa ibang cellphone number, pero sa tingin ko hindi, kasi magsusubscribe ka nga sa kanila. Yun ang disadvantage nito. Advantage, ganun din, wala kang problemahin, nasa cellphone mo na. Kung 1 month yung ginawa mong subscription, meron ka ng 1 month na gagamitin, which is okay, at saka magaan lang cellphone. So yan yung disadvantage at saka advantage yung mga router versus yung sa cellphone ka. Ito lang sa cellphone, to sabi ko, dito mo lang magagamit sa yung cellphone, unlike the router na which is pwede kang multi sa mga yung cellphone, katulad sa akin cellphone, sa aking laptop, talagang pinagsasabay-sabay ko yan dahil meron akong mga more than one na cellphone. Okay naman siya, yun lang ang advantage yan, pwede mong pagsabay-sabayin talaga kasi nga nakaka-share ka dito sa router. So kasi depende sa router kung anong telecommunication provider ka, dahil meron tayo dito, kung di ako nagkakamali, is Ooredoo, STC at saka Zen. So depende yan yung advantage at disadvantage ng router versus sa number. At saka ito pa, yung sa cellphone, if I don't mistake, comment below, kasi nga yung mga kakilala ko na nagpo-for good na, which is meron silang number na prepaid, hindi na pinapakat yan, kasi ang pagkakalam ko, kung kapag di ka makapagbayad nito sa ilang binigay, na kailangan mo kasi mag-load, kapag hindi ka nakapag-load is automatic na mapuputol niyan. So yan yung isang mga advantage saka disadvantage ng router versus sa cellphone lang na doon ka nagsusubscribe para magkaroon ka ng internet. So paano? Maraming salamat sa iyong pagsama. At ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-support naman ang channel ko, like, share, and subscribe, at kita-kits sa mga sunod kong mga videos. Have a nice and great day to all of you. Bye bye.